Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Labanang tensyon at estratehiya. Trending na sa social media ang matinding alitan ni Ina at Joanna na hindi na matitinag sa kanilang mga salita, pati na rin sa laban. Dahil dito, isang kilalang chef na sikat sa pagkakaroon ng show na Feud ang nag-imbita sa kanilang dalawa upang magtunggali sa isang espesyal na episode ng kanyang palabas, gamit ang kanilang hindi natitinag na alitan. Plano ng chef na gawing malaking hit ang episode upang tumaas ang rating ng kanyang show at mapansin ng mas maraming manonood. Ngunit ang ginugol na pagkakaimbita sa dalawa ay naging mas masalimuot nang matutunan ni Joanna na siya pala ang makakalaban niyang pinakamalupit sa lahat, si Ina. Si Ina, palaban at matatag, ay hindi tinatanggap ang anumang uri ng pambabastos o pang-aapi. Handa siyang ipaglaban ang kanyang karapatan, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin para kay Madam Aurea. Sa kabila ng lahat ng salitang binabato ni Joanna, hindi siya basta-basta bumabagsak, habang ang dalawa ay patuloy sa palitan ng mga matatalim na salita at banta. Sa likod nila ay ang chef na abot ang saya at halakhak. Nagpapapalakpak siya sa sobrang kaligayahan. Iniisip na magagamit niya ang kanilang tensyon upang magtagumpay at mapataas ang rating ng show. Mula sa panig ng chef, naging simpleng laro na lamang ito ng manipulasyon. Si Joanna, na may pirma at lakas ng loob, ay naniniwala na kaya niyang tapakan at apak-apakan si Ina sa mga susunod na hakbang. Tulad ng ginawa niya kay Lani o sa ginagawa niya kay Ina. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkakamali siya. Hindi niya akalain na ang buong galit at determinasyon ni Ina ay magiging hadlang na mahirap lampasan. Hindi lang basta ang mga salita at paratang ang ginagamit ni Ina, kundi pati na rin ang lahat ng damdamin niyang nauukol sa pag-aapi at pagkatalo sa mga taong nagtaasang magsamantala sa kanya. Habang lumalala ang alitan, hindi na maitago ni Ina ang mga galit na matagal nang nakatago. Bago pa magsimula ang palabas, ibinalita ni Joanna kay Yuan na muling makakaharap niya si Ina sa harap ng mga kamera. Agad namang napansin ni Amy ang agidated na itsura ni Yuan at hindi maiwasang makaramdam ng matinding selos. Walang kalabasan ang nararamdaman ni Yuan para kay Amy. Dahil sa kabila ng lahat, hindi niya kayang itago ang matinding pagmamahal nararamdaman niya para kay Ina. Ngunit sa kabila ng nararamdamang tensyon, hindi magawang magtapat ni Yuan sa kanyang nararamdaman. Alam niyang wala siyang lakas ng loob upang sabihin ito, lalo na at si Joanna bilang kanyang kambal na kapatid ay malamang natutol sa pagmamahal na iyon. Pati na rin sa takot na lalala ang alitan nila ni Ina kung sakaling malaman ni Joanna ang tungkol sa nararamdaman ni Yuan. Samantala, sa kampo ni Ina, todo ang saya at excitement. Lahat sila ay handang magpakitang gilas sa harap ng kamera. At may pangako silang hindi basta-basta magpapatalo kay Joanna, si Ina, bagamat alam niyang malupit ang kalaban.
ay nananais lang mag-enjoy at ipakita na hindi siya papayag kung sunod-sunuran sa kahit kanino, lalo na kay Juana. Hindi nila maiwasan na mag-isip kung paano magugulat si Juana kapag nalamang matatalo siya sa harap ng national TV. Gagawin nila ang lahat para ipakita kay Juana na hindi ito ang basta-basta lamang. Isang laban na higit pa sa simple at mahigit pang kasaysayan sa likod ng bawat hakbang. Kinabukasan, nagtipon na ang lahat para sa kompetisyon. Hindi na nakatago ang tensyon na bumabalot sa buong paligid. Muling nagtagpo ang landas ni Yuan at Ina. Halata ang pagkabahala ni Yuan nang makita niyang kasama si Ina, itong si Francis, na may tiyak na epekto sa naramdaman niyang selos. Ngunit ipinagpatuloy ni Yuan ang pagpapanggap na hindi siya apektado. Sa kabila ng lahat ng ito, abala si Juana sa pagkatalo ng Ina at sa pagtutok sa bawat galaw upang magtagumpay. Hindi alam ni Juana na unti-unti na palang nalulugi ang De La Costa Corp at sa likod ng kanyang mga mata, ang mga tao tulad ni Lani at Attorney Charlie ay abala sa pagnanakaw ng lahat ng yaman ni Juana. Si Lani na mas nakatuon sa nakakamtang yaman ay nagsabi kay Attorney Charlie na dapat patagilid lamang muna si Juana sa laban upang makuha nila ang lahat ng kayamanang ito. Kung magpapatuloy ang pagkaabala ni Juana sa alitan kay Ina, mas madali nilang makakamtan ang buong De La Costa Corporation. Magpo-focus muna sila sa kumpanya at kapag nakuha na nila ang lahat ng yaman nito, sa kanila uusisero si Ina. Sa paningin ni Lani, pareho lang raw ang mangyayari kay Juana at Ina. Magiging talunan silang dalawa. Sa pagsisimula ng feud, ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawang koponan. Ang team ni Juana ay may seryosong muka at tila hindi maipaliwanag ang pagkabahala at galit. Samantalang ang team ni Ina ay puno ng saya at sigla. Mas piniling nilang magsaya kaysa makipag-away. Ang kanyang koponan ay nagsisilbing inspirasyon ng kaligayahan at pagkakaisa. Hindi isang arena ang digmaan. Ang paghahanda at pagpapakita ng ngiti sa mukha ng koponan ni Ina ay isang simbolo ng kanilang pagnanasa hindi lamang manalo, kundi magsaya sa bawat hakbang. Samantalang si Juana, puno ng inis at nagbigay ng mga salitang puno ng paninira kay Ina at sa kanyang koponan. Tinuruan niya si Ina na huwag magpakasiguro dahil siguradong magbabalik siya ng luha at pagkatalo. Subalit hindi papayag si Ina. Sagot niya kay Juana, "Maghanda ka kasi ang buong bansa ay malalaman kung sino ang tunay na magaling sa atin." Nagumpisa ang digmaang ito. At ngayon ay tila isang laban na hindi lamang para sa tagumpay, kundi isang digmaan ng mga prinsipyo at galit. Sino nga ba ang magwawagi? Ang koponan na ang layunin ay magpataasa ng sarili o ang koponang puno ng kasiyahan at di mabilang na dedikasyon sa bawat hakbang? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.